Okay. As I promised, I will share with you what is life all about. Ano ba talaga ang buhay? Bakit ba nilikha pa ng Diyos ang tao? Alam niyo po, nagsisi ang Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. Saan niya masusumpungan yan? Sa aklat ng Heneses, Kabanatang 6 at 7. Nang gunawin at bago gunawin ng Diyos ang mundo sa baha, nung panahon ni Noah, ano ang ikinagalit ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang kasamaan sa mundo laganap na. Hindi ko na ito maatim. I cannot contend with the spirit of man, God said. Hindi ko na ito maatim. So ang sabi niya, masakit man sa akin, sabi ng Diyos, kailangan tudasin ko na sila. Bakit kaya? Ano kaya ang kalagayan ng mundo ng panahon na yon? Dadalhin ko po kayo sa aklat ng Heneses. May dalawang bayan na tinupok din ang Diyos, tinabonan ng nagliliyab na asopre. Anong bayan yon? Sodom and Gomorrah. Bakit? Ano ang kasalanan ng dalawang bayang yon? Sodom came from the word sodomy. Meaning, in that city, wala nang babae. Puro lalaki. Lalaki sa lalaki. Sa kabilang bayan naman, kung saan lumipat ang mga babae, wala nang lalaki. Puro na ring babae. Kaya ang tawag sa kanila, Gomorrah. Gomorrah. Doon sa isa, Sodoma. Sodom. So nagalit ang Diyos. Matindi magalit ang Diyos pala. Nakatatakot. So ang sabi niya, di na pwede ito. Sagad na sa langit ang kasamaan dito. Tutudasin ko na sila. Tabunan ko sila lahat ng asupre. Kaya lang naalala niya si Abraham. Si Abraham na nabuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Si Abraham na nabuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi maaring hindi ito malaman ni Abraham. Listen to this, brothers and sisters. When you find favor with God, walang gagawin ang Diyos na makasasama sa iyo na hindi sa ipapaalam. Ipapaalam sa atin ng Diyos. Para ano? Para tayo maligtas. Para tayo maligtas. Para hindi tayo madamay doon sa dapat parusahan. So sinabi ng Diyos kay Abraham, sabi ni Abraham, Lord, kilala kita. You are a just God. Gugunawin mo ba ang bayang yon kung mayroong naiwanan doon 50 taong matuwid na hindi umayon sa takbo ng mundo? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, maghanap ka ng 50 matuwid sa bayan ng Sodom at Gomorrah. Hindi ko itutuloy ang aking balak na paggunaw sa kanila. Kinabahan si Abraham. Siguro walang 50. Lord, pwede tumawad. 4 na po. Sabi ng Diyos, maghanap ka ng 4 na po. So wala. Sabi ni Abraham, 3 po. Sabi ng Diyos, maghanap ka. Kung mayroon, alang-alang sa 3 po, ililigtas ko ang bayan. Lord, 2 po. Wala rin. Lord, huling tawad na lang. Deal or no deal? sabi ng Panginoon. O Abraham, ano? Kwarta o kahon? Lord,
ito na lang ulit tawad, 10. Kung may 10, hindi mo ba ililigtas yung bayan? Ang sabi ng Diyos, maghanap ka ng 10. Pag may nakuha ka ng 10 na hindi umayon sa takbo ng kapitbahay nila, na hindi umayon sa usap-usapan ng mundong ito, ililigtas ko ang bayang yan. Nalungkot si Abraham, tumigil na sa katatawad, tumigil sa 10. Alam nyo, sa totoo lang, ang tao talaga madaling give up. Kung ipinagpatuloy ni Abraham yung tawaran, sabi sa Biblia, ang hinahanap ng Diyos hindi 10, 2 lang. 2 lang. 2 taong matuwid, nagkakaisa ng kanilang isipan at pusong aayon sa kalooban ng Diyos. Ano man ang hingin ng 2 yan, ibibigay ng Diyos. Kaya lang, sa totoo lang, wala nang 2 talaga. Isa na lang ang naiwan sa bayan na yon. Ang pamangkin ni Abraham na si Lot. So ang ginawa ng Diyos, sinugo ang mga anghel para hatakin si Lot. Alam pa ba natin ng mga anghel doon sa bahay ni Lot? Hinahatak ng mga mama doon sa Sodom. Kasi may mga anghel, mga mama. Sabi ng mga tao doon sa Sodoma, amin na yan, magandang hita niyan. Masipingan ngayong gabi yan. Sabi ni Lot, hoy, matakot kayo sa Diyos. Mga anghel itong sugo ng Diyos. Anong anghel? Sabi ng mga Kasi yung mga ganon, wala na nakikilalang tama. So, hinatak ng mga anghel, binuhat ng mga anghel, si Lot, kasama yung kanyang bahay. Ang sabi ng mga anghel, walang lilingon sa inyo. Sapagkat sa sandaling lumingon kayo, matutudas kayo. Takbo sila sa kabundok. Si Lot at saka yung may bahay niya, ay yung may bahay ni Lot, nagtitinda ng mga alahas. Titinda ng mga alahas doon sa mga, alam mo niyo na, naalala niya yun. Yung mga pautang niya. Paano yung mga pautang ko? Lumingon siya. Anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Naging haliging asin. Hanggang ngayon, naroon pa ang haliging asin na yan. Sa 2017, magkakaroon tayo ng El Shaddai Pilgrimage to Israel. Para makita nyo na mukhaan na totoong may Diyos na bumaba sa lupa. Sa lupang pinili ng Diyos na tinatawag na Holy Land. Makikita nyo ang mga bagay na itong kinukwento sa Biblia. The first time I went there, hindi ko napuntahan yung haliging asin. Kako saan kaya yon? Ang sabi ng isang guide, paano mo na malalaman na asin yun? Paano malalaman? Didilaan mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Hallelujah. Ang sabi ko, lahat dumidilaan na doon? Didilaan ko pa ba yun? Para patunayan kong asin nga yun? Ang taong may pananampalataya, wala sa lasa. Wala sa nakikita. Ang panatunay na panampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng kanyang 2 mata. At ang gantimpala naman sa ganung panampalataya, makikita ng kanyang 2 mata ang pinaniniwalaan niya. Amen ba? Saan man nangyari? Tapusin natin Sodom Gomora. Natupok. Natabunan. Sodom Gomora. Sa Italy, may bayan po doon. Natabunan talaga ng,
pag inang na isang bulkan. Pinuntahan namin yun, may mga kasulat doon sa mga nakausling pader. No? Kung ano yung ginagawa ng mga tao doon sa lugar na yon. It's the same what is being discussed today in the world. Same-sex marriage. Now, this same-sex marriage is not the will of God. It is an aberration, to say the least, or it is a deception of the greatest degree. Ito po ay isang deception. The purpose of this is to eliminate the human race. Ubusin na ang lahi ng tao sa balat ng lupa, sapagkat baano naman magmumultiply yung kinasal na lalaki sa lalaki. Hindi sila magkakaanak. Lalo naman yung babae sa babae. Paano magkakaanak yun? Pumpyang ang labas mo. Pumpyang. Ha? Ito, lilinawin ko sa inyo. Ang maging bakla, hindi po kasalanan. Ang maging tomboy ay hindi po kasalanan. Ang magsama na lalaki sa lalaki o babae sa babae, hindi po kasalanan. Kaya lang, humahantong yan sa pagkakasala. Ang galit ay hindi po kasalanan yan. Kaya lang, sabi sa Biblia, huwag mong hayaan na ang galit mo ay ibulid ka sa kasalanan, sa pagkakasala. Sapagkat yung matinding galit, pag hindi mo napigilan, papatay ka. Yung ginawa sa iyo ng iba, ibabato mo sa kanya, higit pa roon. So ngayon, nagbabatuhan sila. Nagpapataya na. Hindi nila alam, buhay at kamatayan, nasa kanilang dila nakasalalay. Kapangitan at kagwapuhan ng buhay, nasa dila nila nakasalalay. Kaya na ako po'y matanong, kako wala akong masasabi dyan. Ang masasabi ko lang, kung ito man ay ipaabot sa akin ang Panginoon, ay ganito. Ako po ay mensahero ng mabuting balita. Ako po ay mensahero ng liwanag, hindi ng dilim. Ang ganong kalagayan ay ano sa tingin mo, Brother Mike? Kako sa tingin ko, nalalabuan lang sila. Nalalabuan lang sila. Pinaninindigan nila na sa tingin nila, tama sila. At ako naman ay naniniwalang tama rin sila. Kung masama o mabuti ang hahantungan ng ganong relasyon, hindi ko alam. Sila at ang Diyos ang nakakaalam. Amen? So ngayong gabi, tungkol sa buhay, sapagkat ito po ay napapanahon, sasagutin ko po ang mga tanong sa akin sa pamagitan ng nasusulat. So, ginunaw ang Sodom Gomorrah. Akala ng Diyos natapos na doon. Ay hindi. Pagkatapos noon, mayroon palang wala doon sa Sodoma, nandoon pala sa Amerika. Noong panahon, nagunawin yung Sodoma. Yung iba naman, nandoon sa Italia. Yung iba naman, abang ko kung nasaan sila. So ngayon, lumaganap
Nanganak pa rin yung mga iyon. Sapagkat likas na masama, sabi ng Diyos, sino kumasabi nito, basahin niyo Biblia, likas na masama ang tao. Likas na masama ang tao. Pero pinabayaan ba ng Diyos? Hindi. Nagplano ang Diyos, paano hahanguin tayo sa kasamaan ng mundong ito? Paano tayo ililigtas sa kamatayan? Paano ibabalik sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan? Paano ibibigay sa atin ng Diyos ang buhay na ganap at kasiyasya na nawala doon sa halamanan? Bakit nawala doon? Sapagkat ibang tinig ang pinakinggan ni Eva. Hindi ang tinig ng Diyos, kundi ang tinig ng tusong ahas. Natatandaan niyo yun? Paano dinaya ng ahas si Eva? Ganito. Nakikinig doon yun eh. Ang Panginoon ay nangangaral kay Eva at Adan, hindi niya alam, nakikinig din yung ahas doon sa puno. Kagaya ngayon. Malay nyo. May nga maahas dyan sa tabi nyo. Kakalabi-kalabit. Ha? Bakit ganyan tingin mo sa akin? Galit ka ba? Galit ka ba? Hindi ko sinasabing ahas kayo, ha? So anyway, sabi ng ahas, totoo bang sinabi sa inyo ng Diyos, wala kayong makakain ng bunga ng kahoy diyan sa halamanan? Sabi ni iba, hindi naman. Makakain namin ang lahat na bunga ng kahoy diyan, maliban sa bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan, pahoy ng kaalaman ng masama at mabuti. Sapagkat sa sandaling kami ay kumain o humipo man sa puno niyon,